Bless the Lord. Tapos, that day, tapos Holy Holy. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang araw. Makulimlim, makinaw, sa patulog. Amen. Iba tanong pa. But salamat sa bawat isang nandito na. Sa lahat ito kayo. As we start our service this morning, let's sing for the Lord. Let's sing 10,000 reasons. Amen. Kulang pa ito. 10,000 dahilan. Pagpurihin ng Panginoon. Amen. Tayo pinag pautusan ng dahilan para pagpapagin at sambahin ang lahat ng Diyos sa kanyang kabutihan. Okay, ready na. Tama eh. Kala ko ready na.
My Father who is waiting
Okay, para po sa ating awit. Awitin po natin ang Holy, Holy, Holy. Amen? Ang ating Diyos ay bukod tanging, walang katulad, sapagkat siya po ay makatatlong beses na banal. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi sa Revelation, chapter 4 and verse 8, and they had no rest day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, the one who was and is to come. Purihin ang Panginoon. Holy, holy,
nilikha. Kung kaya't walang anuman at sino man ang pwedeng ihalintulad sa iyo. Ikaw ay mga 3 beses na banal, lubos na makabaging at puspos ng biyaya, nag-uumapaw sa pag-ibig at sa pagmamahal, lalo higit sa mga makasalanan katulad namin na hindi karapat-dapat. Kamangha-mangha ang iyong pagkilos, makapangyarihan ang iyong mga gawa. Napakataas mo at hindi ka kayang abutin ng sinuman. Kami ay ang kabuo lamang, O Diyos. At Ikaw ay Diyos na nandoon sa kataas-taasan ng langit. Subalit sa kabila ng mga bagay na yan, ang taong makasalanan ay nakukuha pang magbalang sa iyo. Nakukuha pang magrebelde sa iyo. Sa halip na magmakaawa, maniluhod, gumamang sa takot, lumapit sa iyo. Sa halip ang tao ay nagmamalaki pa. Ang tao ay tumatanggi pa. Ngunit salamat, O Diyos, sa bawat isang narito dahil sa biyaya mo at habag mo sa aming mga buhay. Lord, nasumpungan mo kami na lumalapit sa iyo. Nasumpungan mo kami na tumatawag sa iyo. Nagtitiwala sa iyo at tanging sa iyo lamang at wala ng iba. Sapagkat ikaw lang ang dapat sa aming pagtitiwala. Ikaw lang ang dapat wala ng iba. Sapagkat ikaw lang ang kayang tumupad ng iyong mga pangako. Ikaw lang ang kayang gumawa ng iyong mga sinabi. Ang iba'y mga sinungaling, ang iba'y mga bulaan, ang iba ay mga huwad katulad ni Satanas. Narito kami, Panginoon, hindi dahil mas magaling kami o mas mabuti sa iba. Narito kami, Panginoon, hindi dahil mas meron kami kakayahan kaysa sa iba. Kami po'y katulad lamang ng iba. Baka mas masaklap pa po kami sa kanila. Subalit nandito kami, Panginoon, dahil sa biyaya mo kumikilos sa aming buhay. Dahil sa biyaya mo na aming tinanggap, at ngayon ito'y makapangyarihan na nagtatrabaho sa aming buhay sa pagitan ng iyong banal na Espiritu. At hindi kami binabago sa lahat ng aming mga kakulangan, sa lahat ng aming pagkakamali. Salamat sa iyong Ebanghelyo na aming narinig na si Kristo lang ang tanging daan at katotohanan at ang buhay. At siya lang ang aming pag-asa upang kami ay makalapit sa iyo at makakamit ng buhay na walang hanggan. Ito'y makakamtan lang kay Kristo at wala nang iba. Salamat po sa pananampalataya. Salamat po sa pagbubukas mo ng aming mga puso, ng aming mga mata, ng aming mga tenga, kaunawakan para sa iyong Ebanghelyo. Kung meron pa po kaming kasama sa aming kalagitnaan na hindi pa po nabuksan ang kanyang puso sa iyong Ebanghelyo, O Diyos na mahabagin at puspos ng biyaya. Nawa, Panginoon, kung paano po kami kinahabagan, ay kayo din po ang inyong gawin sa kanila. Maging sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na tulad namin noon ay napakatigas ng mga puso, napakahirap akayin, napakahirap kayahin, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa kanila, mangusap, palambutin ang kanilang mga pusong bato, akayin niyo po sila sa inyong butong na anak, O Diyos Ama. Kailangan tanging pag-asa nila, sapagkat kailangan tanging pag-asa ng mundo. Laban sa paparating at kagimbal-gimbal na paghukom, kung saan ang iyong galit laban sa kasalanan ng tao ay iyong ibubuhos sa huling pagkakataon. Lord, nawa sa pagbabalik mo
Masumpungan ka namin bilang tagapagligtas at hindi bilang hukom. Salamat po sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa mga awitin na inyong pinagdalo na nagsasaad ng maraming katotohanan sa inyong mga salita, sa inyong karakter, sa inyong kapangyarihan. Tunay nga na karapat-dapat ka sa lahat ng aming papuri at pagsamba. At ikaw lang ang karapat-dapat at wala ng iba. At hindi mo kailanman ibabahagi sa iba ang iyong kalwalhatian sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Pagpalain niyo po ang oras na ito, pangunahin niyo po ang aming pagtitipon, maging ang aming pagtitipon mamaya sa lugar ng Eskaler. Bigyan niyo rin po kami ng magandang panahon at ang mga tao, dalhin niyo po kanilang mga paa doon sa lugar kung saan kami nagtitipon at muli mapakinggan po nila ang inyong kadakilaan sa inyong Ebanghelyo. Tulungan niyo rin ang lahat ng gawain ng Good Shepherd Baptist Church na ang katotohanan ng inyong Ebanghelyo, ng inyong mga salita, ang siya lamang maipangaral at maibahagi sa iyong mga lupa. Patuloy mo i-bless ang gawain ito. Salamat sa mga tinawag mo upang maging kabahagi at membro ng gawain ito. Salamat sa mga nagpapatuloy, nananatili, nagsusumikap na magtapat sa inyo, ipinapahayag ang kanilang buhay ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang dahilan namin kung ba't kami nandito. Hindi po kami nandito para kay kapatid o para kay pastor. Kami po'y nandito dahil iniutos mo na huwag namin pabayaan ang pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Nais po namin sundin at tuparin ang iyong utos at ang iyong kalooban. Nais po namin kayo'y mabigyan ng kalugdan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Batid niyo po ang aming mga kahinaan, ang aming mga kapintasan. Batid niyo po na kami nasa laman pa. Tulungan niyo po kami. Buhusan niyo pa po kami ng maraming biyaya upang mapanagbayan at malagpasan namin ang mga bagay na ito. Salamat sa bawat isang nandito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Narito po ang iyong mga anak. Nakikita niyo po at nababasa ang kanilang mga puso. Batid niyo po ang bawat suliranin. Batid niyo po ang bawat pangangailangan. Batid niyo po, Panginoon, ang bawat kalagayan ng bawat isa. Maging naman yung mga karamdaman. O Diyos, lahat ng ito ay tinutulog po namin sa iyo. Ang mga problema ng mga kapatid, ang mga pangangailangan, ang mga suliranin, ang mga karamdaman. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay para abutin ang lahat ng ito. Nawa, bigyan ko ng katugunan ayon sa masaganang biyaya at sa kapangyarihan mong walang hanggan. Patuloy po kaming pagpupulin at pag-isahin at gamitin bilang patotoo lalo tigit sa gawain ito ang aming mga tinatangkilik, ang aming lakas. Gamitin niyo po sa inyong ikaluluwalhati. Maraming salamat po. Mahal po namin kayo at wala po kaming ibang nais kundi ang kayo ay paglingkuran sa itaas. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang aming mga kaibigan na nangingibahagi sa gawain ito na nandoon sa ibang mga bansa. Purihin ka, at ang ito ay aming hiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan na naming tagapagligtas, mananakop at Diyos na si Jesus. Amen. Chapter 30, verse 1 to 12. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up, and hast not made your foes rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord,
brought out my soul from the grave. Thou hast kept soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by thy favor that thou hast made my mountains stand strong, thou didst hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall thus praise thee? Shall I declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to thee, and not to be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Amen. Magandang umaga po. Kayo maraming mga po. This is the Word of God. Sa ating pong scripture reading. Ang sabi mo, no? Verse 5. Ganda, no? Verse 5 ba yun? Ayan. For his anger endureth but for a moment. Again, ito po ay para sa mga namin Kristo, amen? Sa mga mananampalataya. Na kung saan hindi na po natin mararanasan ang galit ng Diyos. Sapagkat tayo po ay na kay Kristo na. At ang galit ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga kasalanan, ay tinanggap na po lahat ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin tayo po iniligtas ng Diyos mula sa kapahamakan nito. Kaya sabi niya, His anger endureth for a moment. Bakit po? Kasi nakaalmas na po tayo mga kapatid. Amen? At ang ating Panginoong Jesucristo ngayon ay kinikilala natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. At sa mga tao na walang pagkilala sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, yun po yung nakakatakot kasi siya ay kanilang magiging kagahatod o sa araw ng kanyang pagbabalik. At sabi na dito, in His favor is life, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. So yan ang ating kagalakan kay Kristo, na bagamat meron tayong pagtangis sa buhay na ito, pero once na ito ay inilagat natin sa ating Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan sapagkat alam natin anuman ang idulog natin sa Diyos ay kaya itong tugunan ng Diyos. Minsan hindi man ayon sa paghiling natin, pero ayon sa kanyang katalinuhan at biyaya. Amen? So napakabuti ng Diyos at napakamakapangyarihan. This time magpatuloy po tayo sa ating series of lesson. Nung nakaraang linggo po, natalakay po natin ang 1 Timothy chapter 4 verses 1 hanggang verses 5, kung saan nakita natin na sa mga huling araw ay may mga tatalikod sa tunay na pananampalataya. At sa kanilang pagtalikod, sila ay kakapit at maniniwala sa mga maling aral at maling tagapangaral. Meron isang sikat na pastora sa social media, hindi ko alam kung nakikita niyo siya. Si Miss Terry pangalan natin niya, pastora. Tapos nakawit siya. Minsan yung buhok niya, minsan nakawit siya. Puro kwento, mga kapatid.
lahat ng sinasabi niya, magbabasa siya ng talata, pagkatapos puro kwento, walang katapos ang kwento. Kwento tungkol kay ganito, kwento tungkol kay gano'n, tapos kwento tungkol sa kanya. Walang katapos ang mga kwento, mga kapatid. Tapos pag titignan mo yung mga comment, sasabihin doon, Amen, thank you for the Word of God. Nasaan yung Word of God doon, mga kapatid? Sayang yung oras ng mga tao sa pakikinig sapagkat imbis na salita ng Diyos, ang napapakinggan ay salita ng tao. Imbis na buhay ng Panginoon, ang mapakinggan, ang napapakinggan po nila, ay tungkol sa buhay ng ibang tao. I mean, hindi naman po masama ang magsingit ng mga maiksing kwento, lalo na kung mga makatotohanan kwento. Pero kung puro kwento na lang, kahit makatotohanan pa yung mga kapatid, mali po. Hindi po ang tao ay naparito sa mga pagtitipon para makinig ng kwento. So, ito po yung sinasabi ng kapatid. Marami, sa verse 1 natin, marami ang tatalikod sa pananampalataya at sa kanilang pagtalikod ay kakapit sa mga bulaang tagapangaral na mga sinungaling. Sabi po sa verse 2, at ang kanilang mga budhi ay manhid. Okay? Ibig sabihin, hindi na po sila nag-iglesia. At ang kanilang basihan ng kanilang paraan upang maging banal ay pag-iwas sa mga material na bagay katulad ng pagkain o ilang uri ng pagkain at pag-iwas sa pag-asawa sa verse 3 at pag-iwas sa ilang inumin, etc. Basta meron po mga pinagbabawal na mga pagkain o mga aral na tama katulad ng kasal, pinagbabawal po nila, forbidding to marry, ang sabi diyan. Yan po yung mga bulaan at pagturo mga kapatid. Okay? Kaya tayo, yung mga pastor natin, may asawa. Di ba? Hindi natin kasi pinagbabawal. Sa iba, yung mga leader nila sa church, bawal daw mag-asawa. Nasaan sa Bible yun? Na bawalan silang mag-asawa? Wala po sa Bible yun, mga kapatid. So once na nagpasok ang isang grupo ng mga aral ng tao, yan na yung katuparan na sinasabi po dito. Okay? Alam naman natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya sabi niya kay Pedro, huwag mong tawaging marumi ang nilinis ng Diyos. So, kaya wala tayong basta nabibili sa palengke at pwedeng kainin at gusto mong kainin, hindi yan bawal. Kaya maliban na lang kung may masaya sa pagkain, hindi naman bawal pero ayaw mo lang kainin, okay lang yun. Pero kung nagbabawal sa'yo, ikaw lang, may sarili mo lang. Pero kung lahat naman nakakain mo, okay lang din yun. Yung iba kasi may mga binabawal sila eh. So, wala po sa Bible yung mga ganyan, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakasira sa tao. Ibig sabihin, hindi yung kinakain natin. Ano yung nakakasira sa tao? Ang sabi niya, yung lumalabas sa bibig natin, yun ang nakakasira sa tao. Ibig sabihin, pagka yung bibig natin, ginamit natin sa mga pananalitang hindi tama, doon po pumapasok yung nakakasira sa tao. Hindi lang sa nagsasalita, kundi maging sa nakakarinig. So this time, talakayin po natin ang ilang mga bagay na gagabay sa ating mga leaders sa church para harapin ang mga maling katuruan. The Overseer's Guide in Dealing with False Teachings. Napakahalaga po ng leadership. Hindi lang sa church, kundi sa lahat ng organisasyon. Dahil madalas nakasalalay sa leader ang pag-usad at pagbagsak ng isang church o ng isang organisasyon.
Katulad ng ating bansa ngayon, napakagulo po ng ating bansa ngayon, dahil meron tayong isang leader, sa aking opinion lang, at sa aking obserbasyon, meron tayong isang leader na priority ang politics at hindi ang pagkakaisa. So obviously, our country right now is really divided. Yung mga Pilipino, nag-aakla sila sa iba't ibang mga bansa. At alam niyo na po yung issue. So, yan ang pagiging crucial ng isang leader. Hindi lang ng church, hindi lang ng organisasyon, kundi maging ng mga bansa. Ganon din ang inaalala ni Paul. Kapag ang isang leader ng church, ang concern niya ay hindi na spiritual, kundi ibang bagay na, yun ang pinapaalala niya kay Timothy. Ito'y hindi nagiging malusog sa iglesia, na kung saan yung focus sa spirituality ay nalilihis sa mga bagay na pansamantala. Basahin mo natin ang ating teksto, verse 6. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Verse 7. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto holiness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. For this is a faithful saying and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. These things command and teach. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming binasa at babasahin pa. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng mga bahaging ito ng inyong salita. At kami po ay ihatid ninyo sa mga katotohanan na nakapaloob sa mga talata nito. Pagpalain niyo po ang oras na ito sa magitan po ng inyong pagkabay. In Jesus' name we pray. Amen. So, una, makikita natin yung mga directions na ibinigay ni Paul para kay Timothy. Next one, makikita po natin yung devotion na ninanais ni Paul na magkaroon si Timothy, and sa panghuli, yung diligence na nais ni Paul na mangyari sa buhay ni Timothy. So sinasabi ni Paul kay Timothy sa verse 6. Let's go to verse 6. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Ang hinahabilin po ni Apostle Paul kay Timoteo na itong mga bagay na ito na sinasabi ni Paul kay Timothy ay kanyang laging ipapaalala sa mga
kapatid sa iglesia. Lagi itong i-refresh. Kung kaya makikita natin, galing tayo sa Titus, galing tayo sa Philemon, galing tayo sa Philippians, Ephesians, and now nandito tayo sa Timothy. So makikita natin yung mga tagubilin ni Paul, madalas ay yung sinabi niya kay Philemon, yung sinabi niya kay Titus, yung sinabi niya kay sa Ephesian Church, yung sinabi niya kay Timothy, na nakikita natin na nagkakahawig-hawig. Bakit? Si Paul mismo, ginagawa niya yung sinasabi niya kay Timothy na ito ay isariwa mo, pananiwain mo sa isip ng mga kapatiran. Kung kaya ganun din naman si Paul, tuwing magbibigay siya ng mga tagubilin kung kanino man, yung sinasabi niya ay yun din naman, inuulit lang din niya. Bakit po? Dahil ang sabi niya, sa pamamagitan nito, you will be a good minister of the Lord. Magiging mabuting leader ka ng church. Kaya ito po yung sinasabi natin na ayaw na natin yung mga maraming kwento na magmula sa simula hanggang matapos, puro kwento na lang. Kunwari, magbabasa ng teksto mula sa Bible, pero yung sinasabi, puro kwento, hindi. Dapat ang may kwento, ito yung salita ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Dapat, kumbaga, hinihimay-himay po natin at yun ang pinagkukwentuhan natin. Kaya kung kayo po ay nakapunta sa mga iglesia o sa mga churches na ang pangaral ay puro kwento, mga kapatid, takbo na po kayo, nagpalayo. Iwasan niyo na po yan. Yan ang sinasabi ni Paul kay Timothy, na yung isang mabuting pastor o tagapanguna ng isang iglesia, yung mga tagubilin po ni Paul, yun ang kanyang ipinapangaral. Yun ang kanyang inuulit-ulit. Hindi puro kwento na alam kwenta. Tama, kapatid? Sabi niya, nourish up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Ibig sabihin, yung mga tao, kailangan sila ay laging alaga sa salita ng Diyos. Busog sila sa salita ng Diyos. Maalam sila, natututo sila. Eh kung nasa loob ka ng iglesia, linggo-linggo, tapos hindi ka natututo, aba, ang tagapangaral naman nagsisilap na ang iyaral ay puro salita ng Diyos, tapos hindi pa rin tayo natututo. Aba, mga kapatid, hindi na po kasalanan ng tagapangaral. Amen? Kaya, napakahalaga na yung mga tao na pumapasok sa loob ng iglesia, nabubusog ng salita ng Diyos. Natututo sa salita ng Diyos. At pagdating sa labas, alam nila. Kasi natutunan nila eh. Pag may mga malikawin silang narinig, alam nila. Kasi natutunan nila yung katotohanan. So, ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Ang sabi ni Paul, kung hindi ka marunong sumunod, hindi ka pwedeng manguna. Kung ikaw ay gutom sa salita ng Diyos, paano mo papakainin yung mga tao? Marami po kasi mga tagapangaral, nag-aaral sila ng Bible para magturo. Pastor, mali po ba yun? Hindi yun ang sinasabi ni Paul dito. Ang sinasabi ni Paul dito kay Timothy, mag-aral ka ng mag-aral. Ang sabi niya, mamaya makikita natin, binasa natin kanina, paulit-ulit. Mag-aral ka ng mag-aral ng salita ng Diyos para lumago ka. Yun ang sinasabi ni Timothy kay Paul. Study to grow. Study to be mature. Study to grow in the grace of God and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa kalagayan yon, you will be able to teach. Pero yung mag-aaral ka lang para may masabi, hindi naman umi-epekto sa'yo, hindi ka nag-grow. Hindi yun ang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi ni Paul dito kay Timothy, ikaw mismo, Timothy,
kailangan mong mag-grow sa salita ng Diyos. Para yung mga nakakapakinig sa'yo, mag-grow din sila. Ang sinasabi ni Paul, anong silbi na itinuturo mo kung hindi mo itinuro sa iyong sarili? Naunawaan po ninyo, mga kapatid? Kaya, yung mga tinuturo po natin dito, ang unang tama pala nito ay yung pastor. Dapat ganun. Kaya nakakalungkot ngayon, maraming mga pastor, sabi nga ni yung bisita natin na gano'ng linggo ng gabi, sabi niya, guilty. Di ba? Sabi niya, guilty. Pero marami po na mga pastor o tagapagturo, tagapangaral, meron lang po silang guide. Katulad yung mga centralized ng mga reliyon na yan, no? Mga centralized, yung mga malalaking reliyon ng kilala sa buong bansa, may mga pinapadala sa kanila yan na mga, ito yung papangaral mo sa linggo. So darating na lang po sa kanila yan, kaya pag linggo, babasahin na lang nila. Totoo po yan, alam niyo po yan, di ba? Kung pupunta ka niya sa malaking simbahan, tapos pupunta ka doon sa kabila, kung ano yung pinasa, dito, yun din ang babasahin doon. Baka iba lang ang pagkapaliwanag, pero yung pinagmumulan, isa lang. Ganun din naman sa ibang malalaking reliyon. Ibig sabihin, yung mga tagapangaral nila, meron nag-aaral para sa kanila. Kaya pagdating, babasahin na lang nila at medyo dadagdagan na lang ng konti. Sa mga katulad naman natin, yung iba naman, nakawala ng oras sa pag-aaral, sobrang busy. Kaya gagawin nila, pag Sabado ng gabi, doon na lang sila maghahanap ng masasabi nila sa araw ng linggo. Ibig sabihin sa Sabado ng gabi, nagbabasa sila para may masabi sila pagka linggo ng umaga. So yun po yung nakakalungkot mga kapatid. They do not study to grow. They study or they read so that they will have something to say on a Sunday morning. Napakasakla. At ang sabi ni Paul, hindi marapat yan. Dapat buong linggo, pinagbubulay-bulayan yung salita ng Diyos. Kaya si Pastor, pag-pray po ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po, hindi lang si Pastor ang nabubusog, kundi tayo po lahat nabubusog ng salita ng Diyos. Ako, ang style ko na dinidevelop ko sa buong linggo, binabasa ko yung teksto natin, nagbabasa ako ng mga ibang komentary, pati sa social media, naghahanap ako ng mga kabaro po natin, at nakikinig ako sa kanila, and then lahat ng yun, lahat ng idea na yun, ginagalan ko po, iniipon ko, kung alin yung pinakamaganda, yun po yung dinadala po natin tuwing linggo ng umaga. So napakaganda ng mga tagubilin ni Paul. Kung ano yung nakamit mo, ang sabi niya, yun din ang dapat makamtan ng mga tao. Study to grow. Study to be mature. Don't just study to have something to say on a Sunday morning. Diba? Next verse. Verse 7. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Alam niyo po, si Timothy masipag. Masipag naman na bata. Masipag naman na pastor. Masipag naman na leader. Kaya lang, doon sa Ephesus, marami pong mga mga kathang kwento doon. Mga kumbaga sa atin, yung mga kasabihan, yung mga sabi-sabi, yung mga tradisyon natin. Yan. So, ang nangyari po, probably, ang nangyari kay Timothy, ay kinakabisado niya lahat ng mga kasabihan na ito. Di ba? Para malaman niya, para maging familiar siya. Yan yung mga tinatawag na profane and old wives' fables. Ako nga, minsan, napabili pa ako dun sa plaza. Ilang taon na lumipas yung fiesta. Nakita ko yung isang maliit na aklat ng mga kasabihan. Kung ilang page yun, sabi ko, bilhin ko nga ito. Pero hindi ko lang masyado nabasa na wala rin.
Nandun pa pero nawala na. Hindi ko na alam kung nasaan. Silipin mo mga kasabihan, nasa libro, ang dami-dami. Oh, yung biyernes ng babae, ang dami niya kasabihan na alam. Kaya sabi nga ng misis ko, alin namin maniwala kayo. Yung Bible, yung paniwalang tamo, maliwala yan. Kasi kung susundin mo lahat ng kasabihan na yan, baka hindi ka na makakilos. Oo, di ba? Yung nagkakasal, bawal daw suotin yung suotin yung pagkasal kasi hindi matutuloy. Di ba? Mga estudyante, gusto nyo bang walang klase? Huwag nyo isukat nyo yung uniforme nyo bago yung klase. Bago kayo pumasok. Kasi yung kakasal, pag sinungat daw, hindi matutuloy eh. So, pag gusto mo walang pasok, isukat mo lang yung uniforme mo sa gabi. Tapos uwarin mo. Kinabukasan ay pasok pa rin. Hindi naman kasi totoo yun. Sinukat mo? Kasi hirap ka naman. Sinukat mo yung Pwede. Dapat isukat mo talaga. Paano pag araw ng kasal mo siya? Hindi mo masakit botones. Paano kung halimbawa, napakalaki pa sa'yo, nahuhulog? Oh. Di ba? Mga kasabihan na yan yung sinasabi dyan. Sabi niya, hindi mo na yan dapat pagkaksayan ng panahon. Hindi mo na yan dapat kapisaduhin. Ang dapat kapisaduhin mo ay yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapabanal. Yung mga aral na tama. Yung mga yan, pag narinig mo yan, malalaman mo na mali kasi kabisado mo yung aral na tama. Kasi ninyo, ginamit dito yung salitang exercise. Dahil si Timothy, medyo bata pa siya, mahilig siguro sa sport. So, mahilig siya sa mga bagay na may kinalaman sa sport at sa pag-ehersisyo, pagpapaganda ng katawan. Oo. Pero kailangan natin yan, yung pagpapaganda ng katawan. Lalo na, pag yung edad mo, umakita ng 40 pataas, napakahirap magpapayat. Oo. Yung mga polo ko dati, medyo lang eh. Ngayon, Excel na, hindi ko makasya. Ano nangyayari? Pag matanda ka na, konti na lang yung kinakain mo, tumataba ka pa. Samantalang yung mga bata, alalakas kumain, hindi tumataba. Tama? Seryosi? Sabi nga ng nanay ko nun, alalakas yung kumain, hindi mo kayo tumataba. Di ba? So ito po, pinapaalala ni Paul yung pag-ehersisyo. Sabi ng Panginoon, hindi masama. O sabi ni Paul, hindi masama yung mag-ehersisyo. Maganda yan. Kaya lang yung pakinabang dyan, sabi ni Paul, konti lang. Tignan mo next verse. For bodily exercise profits little. Sa harap ng Diyos, sa buhay para sa Panginoon, yung pag-ehersisyo, may pakinabang siya. Pero konti lang. Yun ang sinasabi ni Paul. Hindi katulad ng pag-ehersisyo sa katotohanan at sa kabanalan, ang sabi niya, but godliness is profitable unto all things. Di ba yung verse 7, sabi niya, exercise unto godliness. Ibig sabihin, Timothy, kung gumugugol ka ng panahon sa pag-ehersisyo sa physical, kailangan mas maraming panahon ang igugol mo sa pag-ehersisyo sa iyong spiritual. Dapat kung gumaganda yung shape ng iyong katawan, nagkakaroon ka ng mga abs, di ba? Lahat naman tayo, kapatid, may abs eh, di ba? Yung iba nga lang six-pack, di ba? Yung iba, 8 pa nga eh. Oh, pero karamihan sa atin, isang pack lang yung abs natin, kaya hindi siya abs, ab lang siya ab. Patingin nga ng abs mo, walang abs, pero meron ab, malaki. Ito, di ba? Kung pwede lang sana, di ba mga kapatid, na pupunta ka sa gym, tapos magbabayad ka ng tao, di ba? O, tumakbo ka sa treadmill para sa akin. Tapos, siya yung tatakbo, siya yung papapawisan, pero ikaw ang papayag. Ganda sana, may ganun, ano?
Tapos, buhatin mo nga ito, siya yung magbubuhat, di ba? Pero yung muscle mo yung lalaki. Sana may ganun eh, no? Kaya lang wala eh. Di ba? So, sinasabi ni Paul, Timothy, kung nag-exercise ka, kung kumakain ka, para maging malusog, maganda ang iyong physical na katawan, dapat lalo na sa spiritual. Yun ang sinasabi niya. Because godliness is profitable unto all things. Ibig sabihin, yung physical na pag-ehersisyo, ito lang ang nakikinabang. Di ba? Pero yung godliness, ang makikinabang, hindi lang yung isang aspeto ng ating buhay, kundi lahat ng bahagi ng ating buhay. Every promise of the life that now is and of that which is to come. Dahil yung pag-ehersisyo sa kabanalan o sa katotohanan o sa mga aral na totoo, may kinalaman sa nakalipas, may kinalaman sa kasalukuyan, may kinalaman sa paparating na panahon. So napakaganda mga kapatid. Kaya sinasabi ni Paul, yung kasipagan mo, Timothy, i-apply mo rin sa iyong spiritual na buhay. Okay? So may kinalaman pa rin ito sa pagiging pastor ni Timothy. May kinalaman pa rin ito sa pagtuturo ni Timothy. Kasi kung lagi siyang nag-aaral, lagi siyang may ituturo. Yun po yung sinasabi nito, mga kapatid. Dahil ang bawat pangangaral ay dapat ipangaral ng may katotohanan. Dapat ipangaral ng nakabase sa mga doktrina na ibinigay sa atin ng salita ng Diyos. Pero siyempre, una sa lahat, ang bawat pangangaral, ipapangaral muna sa mga ngaral. At pagkatapos sa mga tagapakinig. So, yun ang sinasabi ni Paul. Timothy, kung hindi ka sumusunod, hindi ka pwedeng manguna. If you do not follow, you cannot lead. Kung hindi ka malusog sa salita ng Diyos, paano magiging malusog sa salita ng Diyos ang iyong mga tagapakinig? Paul is simply saying, hindi niya binabawalan si Timothy na mag-exercise. Ang sabi nga niya, may pakinabang sa exercise. But Paul is just saying, make spiritual fitness a priority instead na bodily exercise. Don't try to train yourself on these things. Instead, or in these things excessively. Instead, exercise unto godliness. Train yourself to be godly. Growth in grace is found in our obedience to the will of God. Hanggang hindi ho tayo natututo sa pagsunod, hindi ho tayo makakasumpong ng... Tandaan po ninyo, inihahalin tulad ni Paul yung ehersisyo sa physical sa pag-ehersisyo sa kabanalan. At tandaan po ninyo, sa pag-ehersisyo sa physical, meron pong disiplina. Hindi basta yung pupunta ka sa tapos bubuhat ka lang ng kahit anong makita mo, hindi. May mga binubuhat doon na yun muna dapat ang unang bubuhatin. Hindi yung kahit ano na lang yung gusto mong buhatin. Subukan mo pumunta sa gym tapos lahat ng gusto mong buhatin yun, buhatin mo. Sinisiguro mo sa'yo, kinabukasan may prangkasa ka. Bakit? Naranasan ko na yan eh. Kaya na hindi ko na tinuloy yung pag-gym eh. Oo. Kasi nagkakasakit ako eh. Totoo po yun. May proseso, may discipline. Hindi rin pwede magmadali. Kaya ganun din sa ating spiritual, dapat may disiplina rin. Kaya di ba napag-aralan natin itong nakaraan? Maging yung panalangin, yung pagbabasa ng Bible, dapat may oras. Hindi yung kahit anong oras mo na lang maisip. Pag ganun ang attitude natin, sigurado, wala tayong Bible reading, wala tayong prayer time. Kami yung Bible reading namin, yung Bible reading ko,
dinadamay ko na yung pamilya ko eh. At alam niyo kung anong ginagawa ko? Audio Bible. Pagka nagluluto ako, pagka may ginagawa ako sa kusina, laging nakaplay yung audio Bible. Napapakinggan ko, napapakinggan ng pamilya ko. Pagka medyo may nagsalita, hindi ko narinig, binabalik ko para marinig ko. Pagka yung sinabi, talagang nagkaroon ng impact sa akin, hihinto ko muna, bubuksan ko yung Bible. Tapos titignan ko doon, mamargahan ko. Mga kapatid, ang daming paraan para yung Bible reading natin, masustain natin. Sumunod kayo dun sa maraming mga programa na Bible reading in 1 year. Sundan yun. 2 chapter sa umaga, 2 chapter sa gabi. Hindi naman mabigat. Napakagaan. Nauna pa nga ako dun sa Bible reading in 1 year. Nauna pa ako. Naka-advance pa ako. At minsan sinasadya akong i-advance kasi mag-aaral pa kasi ako eh. May mga aaralin pa akong iba. Kaya nag-advance na ako. So napakahalaga po niyan mga kapatid. Discipline. Bigyan natin ng oras. Pag-gising mo sa umaga, gumising ka mas maaga, gawin mo, bigyan mo ng Bible reading at prayer. Ganun din sa gabi, bigyan mo Bible reading at prayer. Lagyan mo ng oras at yung oras na yun, huwag mong ibigay sa iba. Discipline, kailangan po yung discipline. Alam niyo, maraming mga tao, mukha silang atleta, mukhang fit, pero patakbuhin mo, hindi kaya. Agad-agad hinihinga. Oo. Maraming mga tao, mukhang fit na para bang mga boxingero sila, pero paggawan mo ng shadow boxing. Alam mo yung shadow boxing? Yung mga boksingero, pag nagpa-practice sila na ganyan na wala namang sinusundok, tapos paikot-ikot sila, nagde-develop sila ng mga footwork, shadow boxing po yun. Alam niyo ba nakakapagod din yun? Pag yung mga nakita mo, mukha kang boksingero, shadow boxing ka nga, wala pang 2 minuto yan, pagod na. Oo. Anong hindi natin sabihin? Mga kapatid, hopefully tayo, hindi lang tayo mga Kristiyano eh. Sana makatulog tayo Kristiyano. Okay? Katulad ng mga atleta. So, exercise unto godliness. Yun ang emphasis ni Paul kay Timothy. Train yourself and then train others. I-apply mo muna yung discipline sa iyo and then ituro mo sa iba. We don't make others train for us. Yun yung nabanggit natin kanina eh. Hindi posible na yung iba yung mag-training para sa atin. Spiritual fitness is doing the right thing and saying no to the wrong things. Hindi pwede na yung isang atleta, habang ginagawa niya yung trabaho niya bilang atleta, sumasabay siya sa mga taong nagbibisyo. Hindi pwede. Ganon din naman sa gawain ng pagpapabadal. Doing the right things, tandaan niyo, hindi good things, okay? Kundi right things. Pag sinabing right things, base po ito sa katotohanan. Kasi madalas, yung good, lalo na sa worldview, ay hindi na nakabase sa katotohanan. Good para sa iba, pero sa Bible, mali. Okay? Verse 9. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. Verse 10. For therefore we both labor and suffer in bondage because we trust in the living God who is the Savior of all men, especially of those that believe. So balik mo sa verse 9 natin. So yung verse 9, medyo merong konting discrepancy, yung mga pagkakaiba, yung mga Bible scholars. Kasi ang sabi ni Paul, ito ay kumbaga matapat o sigurado na mga kasabihan. Ito yung mga mabubuting Kristiyanong kasabihan.
So, ang discrepancy rito, o pagkakaiba, alin yung tinutukoy ni Paul na faithful saying? Ano yung kasabihan na matatag na sinasabi niya na worthy of all acceptation, nakatanggap-tanggap? Yung bang verse 8 o yung verse 9 o yung verse 10? Yun yung kakunting ano lang. Eh, hindi ka naman magkakamali kung ang interpretation mo nito ay yung verse 8 or kung ang interpretation mo nito ay yung verse 10. Wala naman kung mali doon. But, kung i-consider mo parehas, okay lang din. Pero, mas nakalalaman po na yung verse 8 sa iba yung tinutukoy nito. Balik mo ulit sa verse 8 natin. Ito, na yung matapat na kasabihan na tinutukoy ni Paul is yung godliness is profitable unto all things. Past, present, and future. Yun po yung sinasabi. Balik na tayo sa verse 10. Okay? So, this is a faithful saying. And then, we both labor and suffer reproach. Ang tinutukoy niya, sa paglilingkod natin sa Diyos, tayong lahat ay nakakaranas ng pag-uusig. Pag-uusig. Persecution, suffering. Yung pag-uusig at persecution, because of the word, mabuti po yan para sa atin, mabuti po yan para sa iglesia, dahil sa mga nasa katotohanan, ang bunga po niyan ay paglago sa Panginoon. Naalala nyo, in the book of Acts, nung inusig, pagkatapos ng Acts chapter 2, lumago ang church, nadagdag yung 3,000, and then sumunod 5,000, and hindi na mabilang. Anong nangyari? Inusig sila ng gobyerno. At ang nangyari, yung church na dumami, sila po ay tumagal. Akala ng gobyerno, nabuwag na niya itong mga Kristiyano, hindi niya alam, para sila mga binigin na kumalat, na kung saan sila nakarating, doon tumubo na naman yung mga bagong churches. Kaya, ang sabi ni Paul, we both labor and suffer reproach. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsusumikap, labor, sa gawain ng Diyos, talagang makakaranas tayo ng pag-uusig. May mga uusig sa atin, may mga magpe-persecute sa atin. Pero pagsasawahan niyo mga yan, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong Pastor, sabi na po din yung mag-alala ko, makalinig mga yan, uling with baptist ko, uling with Bible ko. Yan nyo lang, okay lang yan. Magsasawahan yung mga yan. At pag nagsawa, titigil na yung mga yan. Dati, pag magsisimula ng bago, Bible na naman. Ganyan po sila pag mahaba lang. Pero pag matagal na, tapos araw na linggo, tulog ka pa, kaya si Bay, tuminggo na. Sino na yung tutulog sa'yo? Uy, kaya si Ba? O tagal na rin ka. Ganun na. Kaya okay lang yan sa umpisa. Hayaan nyo lang, magsasawa rin sila. Banda muli, parang kakampi nyo na sila. Tapos pagka, halimbawa, malilate ka na. O tara, hindi na ta. Late ka na eh. Ganun na po. So, pag-pray natin po, kapatid. Ano? Yung sinasabi po, na pag nasilitod tayo sa Diyos, talagang may pag-uusig. Why? Because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Now, bakit ganito yung sinabi niya? Pansinin niyo mga kapatid. We trust in the living God. Sino yung living God? Siya yung Savior of all men. Amen? But in other verses, sino yung Savior? Si Jesus Christ. Amen? Pero yung iba, pinapangalan nila, hindi lang Diyos si Jesus Christ. Pero siya yung tagapagligtas. Di ba? Malinaw naman dito na yung tagapagligtas ay yung living God, yung buhay ng Diyos, ang Savior of all men. Bakit sinabing Savior of all men? Kasi wala naman pong ibang tagapagligtas. Naunawan po ninyo? Pastor, ibig sabihin ba iniligtas ng Diyos ang lahat? No. Ang sinasabi po niya dito, walang ibang available na tagapagligtas. Ang Diyos lang. Ang Panginoong Hesus lang.
So He is the Savior of all men. And then, ang sabi niya, especially of those that believe. Binibigyan niya ng emphasis na yung talagang maliligtas, ililigtas ng tagapagligtas ay yung mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya ligtas tayo mga kapatid, hindi dahil membro tayo sa church na ito, hindi. Ligtas tayo hindi dahil dumadalo tayo rito, hindi. Ligtas tayo dahil sumasama tayong nag-aaral ng Bible, hindi. Ligtas tayo because we believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Dahil sumasampalataya tayo sa Panginoong Hesus na siya lang ang tanging tagapagligtas at makakapagligtas sa atin at wala ng iba. Now, kung i-rephrase natin ito, ang ibig sabihin nito, yung mercy o yung pagliligtas ng Diyos, yung lawak niya, yung scope niya is universal. The scope of the mercy of God is universal. Yung lawak ng habag ng Diyos, pwedeng sakupin ang lahat. Hindi lang yung mga buhay. Kasama na yung mga nabuhay noon, noong unang panahon, at mabubuhay sa dating na panahon. Kaya lahat yan abutin ng habag ng Diyos. Because the scope of God's mercy is universal. But listen to this, mga kapatid. But the application of God's mercy is only to those who believe. Bagamat yung lawak ng habag ng Diyos ay nasasakop po ang lahat ng tao, pero ang nakakatanggap lang nito ay yung mga sumasampalataya. Naunawaan po ninyo mga kapatid? The scope of God's mercy is universal, but the application is only to those who believe. Kaya ang sabi ni Paul, especially to those who believe. Kasi maraming mga tao, they reject the mercy of God. Tinatanggihan nila. Try ninyong mag-invite. Sabihin ninyo, sama ka sa akin sa linggo. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Ayaw nila. They reject the mercy of God. Tinatanggihan po nila, mga kapatid. So, let's go to verse 11. These things, ang sabi niya, command and teach. Ano po ninyo habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko, bakit nauna yung command? Tapos teach. Di ba sabi ko, sa isip-isip ko lang, di ba mas maganda ituro mo muna? Pag naituro mo na, tsaka mo iutos. Tama? Paano naman nila susundin kung hindi pa nila alam? Pero mga kapatid, tama yan eh. Iutos mo, sabi na, tapos ituro mo. Ibig sabihin, kahit hindi pa nila naunawaan, iutos mo na. And then, pagkatapos mo iutos, ipaliwanag mo. Amen? Minsan yung mga magulang, ganyan din sa mga bata, di ba? Pag may inuutos yung mga magulang, si nanay, si tatay, sa mga bata, sabi ng anak, bakit? Bakit? Maminto ka pa ba yung magulang? Di ba? Sa military, ganun din, di ba? Obey before you complain. Di ba ganun sa military? Yun yung kasabihan sa mga military. Pag may inuutos yung mga nakakataas na ranggo, obey first before you complain. So tama yan. Sabi ni Paul, command these things and teach. Kaya yung mga bata, bagamat hindi pa po nila naiintindihan, nagulat ng mga maliliit na yan, sinasama natin sa simbahan, di ba? Naunawaan ba nila na sinasama natin sila sa simbahan ng linggo? Hindi. Di ba? Pero sinasama natin sila. Why? Command and then teach. Kaya tama, di ba? Tama si Paul. Next verse. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So, makita po natin mga kapatid, si Timothy rito, may emphasis na bata pa siya. Pero,
ayon sa mga Bible scholars, he is around his early or mid-30s bilang pastor. Ibig sabihin, sabi po ni Paul sa kanya, let no man despise thy youth. Huwag mong gawin o huwag mong hayaan na maging dahilan ang iyong pagiging mas bata kaysa karamihan. Yun ang paliwanag ng iba eh. Baka yung mga tao sa church ng Ephesus, karamihan doon, mas matanda kay Timothy. So, ang sabi ni Paul, huwag mong hayaan na yung kabataan mo maging dahilan para ang mga tao ay tumingin sa iyo pababa. So that people will look down on you. Hindi. Kundi sabi niya, aralin mo ito, gawin mong bihasa ang sarili mo sa mga bagay na ito, sa mga aral na ito. At ang sabi niya, maging example ka sa speech, in words, sa pananalita, sa iyong lifestyle, conversation, lifestyle, sa pagmamahal, in charity, in spirit, or in character. Maging bihasa ka sa pananampalataya, and in purity. In purity, ibig sabihin, kailangan yung buhay niya walang kapintasan, especially morally and sexually. Dapat siya ay malinis. Yun ang sinasabi ni Paul sa kanya na huwag mong hayaan yung kabataan mo maging dahilan. Kundi, pag ginawa mong bihasa ang sarili mo sa mga araw na ito, magiging halimbawa ka sa lahat ng mga bagay na ito, sa mga bagay na palataya. Be example of the believers. So, yung leader ng church, hindi siya commander. Hindi siya, hoy, gawin mo to. Hoy, gawin mo yun. Hindi. Yung leader ng church, tagapanguna siya. Ibig sabihin siya muna, tapos gagayahin ng iba. Amen? Kaya, hopefully, yung pastor ninyo, ipag-pray nyo na hindi siya masumpungan doon sa mga bagay na hindi maganda. Sa biyaya ng Panginoon, talagang nag-iingat-ingat po tayo. Naalala ko, minsan nag-visit ako dyan. Tapos wala yung nanay. Yung nabutan ko yung anak na dalaga, nakasado lang. Sabi ko, oy, good morning po kapatid. Sabi ko, kasi Bible study. Asan yung nanay mo? Pastor, may wala po. Kaya po nung kayo, ay alin na kapatid. Pakisabi namin, dinatan ko. May kita lang na Domingo. Kasi kahit na halimbawa, pumasok ako doon, kahit wala akong gagawin, mag-isa lang siya doon di ba? Tapos nakasando pa. Kahit wala tayong iniisip na masama, minsan sa paligid, mayroong mga masamang isip din. Tama? May nangyari din ganyan, similar, napag-isip ka lang ng masama kasi yung pinuntahan ko, yung nanay, may kasama naman. May kasama, hindi siya mag-isa. Ngayon, dahil may kasama, tumuloy ako kasi may kasama naman, di ba? Bible study kami. Ba, may dumating. Sabi na, ikaw, pastor ka pa mo. Sabi na, lulog ka ganyan, alam mo kaya may pakunakan ko. Sabi nung pakunakan, ba, ay, hindi ko kaya sabi na. Kanya, pero doon may pastor. Iyan po kasi lang, talagang mahal niya sabi ko. Ako, hindi naman ako nagsalita, hinayaan ko lang. Nakita naman nila. So, napahiya ko yung nagsalita. So, ibig sabihin, kailangan maingat po tayo. Kailangan meron tayong wisdom na galing sa salita ng Diyos. Kailangan, kumbaga, ina-anticipate natin kung anong mangyayari bago tayo lumusog. Meron tayong advanced thinking. Di ba? Ganun po, mga kapatid, yung sinasabi dito ni Paul kay Timothy. Mag-ingat ka. So, para maging maingat ka, para maging matalino ka, gawin mong bihasa yung sarili mo sa mga aral na ito. There's no other way. Ito ang magbibigay ng wisdom sa iyo. Tingnan po ninyo, napakalawak po ng obligasyon ni Timothy bilang pastor. Ano? So, let's continue to pray and support sa mga pastor natin. Kaya mga pastor natin, kailangan din po natin ng ano yan? Ng
suporta. Hindi suporta sa si pastor, hindi suporta sa financial. Pero pag sinabi ni pastor na, kapatid, suportahan niyo naman ako dito, samahan niyo ako. Yun kailangan ng support ni pastor. Pag hindi kayo tumatin, nag-i-discourage si pastor. Nalulungkot si pastor. Oh. Buti ka hapon linggo sa ating class. Nakapag-aral kami, may tumatin. Oh. Pero pag walang tumarating, ano si pastor nag-i-discourage? Dapat pumapasok sa isip ni pastor, naglalaro. Pero, alam niyo yung ginagawa ni pastor? Hindi ko pinapatulan yung mga pumapasok sa isip ko. Nagpipray ako, sabi ko, Panginoon, sabi ko, kung mahirap turuan o mahirap akayin itong mga batang ito, mas mahirap siguro akayin mo, pero inamay niyo po ako. Give me more patience, Panginoon. Nagpipray ako. Kasi kung yung bugso ng damdamin natin, papatulan natin, ay wala tayong maabot. Di ba? Wala tayong maabot. Kaya sabi ni Paul, maging maingat ka, maging bihasa ka sa mga aral na ito para magkaroon ka ng wisdom. Verse 13. So, yun mga kapatid, ang mga tagubilin. Ang dami, no? Ang dami tagubilin ni Paul, kay Timothy. Dapat lang. Kasi we are dealing with the Church of God. We are dealing with the children of God. Kaya hindi pwede. Kahit ano na lang pwede. Tama? Ngayon, sabi niya, till I come, give attendance to reading and exhortation, to doctrine. Ito naman, yung devotion. Kanina, yung directions, ngayon, yung devotions. Kanina, nabasa na natin yung reading, nabasa na natin yung study, nabasa na natin yung walang bagay. Ngayon, meron na naman, give attendance to reading. Kaya, mga kapatid, Bible reading. Naalala ko, nakarang Pasko ba yun o bagong taon, nabigay tayo ng libro, di ba? Basahin po ninyo. Di ba? Hindi yung nadadampot nyo lang pagka, ang kinig naman, kasabay libro. Huwag ganun, di ba? Basahin po ninyo. Pagka nagkaroon kayo ng time, basahin nyo unti-unti, kahit unti-unti yan. At pag binasa nyo, umawa kayo ng lapis o kaya pulpen. Sigurado may mababasa kayo maganda dyan. Di ba? And then, pagka talagang na-excite kayo sa binabasa nyo, pagdating ng araw ng linggo, o kaya, pag nagtipon tayo, sabihin nyo, Pastor, pwede po mag-testimony? Mag-testimony ka. I-share mo yung natutunan mo. Di ba? Ganun. Para maging exciting yung Christian life. Di ba? So, ang sabi ni Paul ni Timothy, you must have devotion. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Again, doon na naman siya. Sa scriptures na naman. Di ba? Verse 14. Nakakadinig ko. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands. Ibig sabihin, nung nilay hands ko siya ng mga church leaders, kasama sa Paul, nung inordain siya na maging church leader, mga kapatid, ang sabi ni Paul sa kanya, thank you, ang sabi ni Paul sa kanya, para magampanan mo na mabuti, itong ministry na binili sa iyo, you must have devotion to reading, to exhortation, and to doctrine. Sino ba mas marunong? Yung pastor o yung mga membro? Ang ganda kung pare-parehas, di ba? Pero madalas mas marunong yung pastor kaysa ng mga membro. Pero madalas, yung pastor, aral ng aral, yung mga membro, iilan na ng aral. Sabay-sabay mo tayo mag-aaral, mga kapatid. Amen? Sabay-sabay mo tayo mag-aaral. Gusto ko pag-aaral sa akin eh. Pastor, binabasa ko ang verse. Ano po yung sabihin nito? Pag may nalang gusto eh. Bakit? Nagbabasa. Kaya mo yung nakatanong. Di ba? Pero wala nagtatanong.
Give attendance to exhortation. Give attendance to doctrine. So, devotion. Ibig sabihin, kailangan talagang buhos tayo nito. And then, diligence. Last two verses. Meditate upon these things. Give thyself wholly. Ibigay mo ang sarili mo sa mga bagay na ito. Saan? Reading, exhortation, doctrine. Give yourself wholly. Buong buo. Minsan, binibigay ng mga tao yung sarili nila sa ibang bagay. Buong buo. Oo. Ganun din dapat sa salita ng Diyos. Amen? To them that die profiting. Ibig sabihin ng profiting dito, that your growth, your maturing, yung pag-grow niya, yung paglago niya, may appear to all. Ibig sabihin, nakikita ng iba yung paglago ng leader at sumasabay yung iba. Salamat sa Panginoon, pagkakas dito, maliit lang tayo, kunti tayo, masasabi ko na kahit paano nag-grow na tayo. Kung parang nagsimula tayo, mula sa pangaral, pagtuturo, at sa pananampahan, masasabi ko na nag-grow na tayo. Ang layo na, medyo malayo na yung inabot natin. Pero hindi ibig sabihin tapos na. Marami pa tayong kailangan maabot, mga kapatid. Lalo na sa magandang pagbabago na tinatahak natin. Amen? Next verse. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Basahin mo nga ito sa ibang salin, mga kapatid. Sa ibang salin, ang sabi niya, give, dali, magkano pa kung mas maganda. Pay attention to yourself and to the doctrine. Dito sa isa, hold firm to thyself and to the doctrine. Give attention to thyself and to the doctrine. Anong sinasabi ni Paul dito, mga kapatid? Yung buhay mo at yung inaaral mo, babantayan mo. Ang sinasabi ni Paul kay Timothy, kung ano yung inaaral mo, dapat yun ang ipinamumuhay mo. Hindi pwede na yung ipinamumuhay mo ay iba sa inaaral mo. O yung inaaral mo ay iba sa ipinamumuhay mo. Kaya hindi ako maniwala sa mga maraming mga ibang grupo dyan. Na sa loob ng kanilang mga simbahan, binabanggit ang salitang kabanalan ng Diyos, pero doon pa lang sa labas mismo ng simbahan, nakikita mo lang nagbibisyo sila. I mean, bahagi ba ng kabanalan nyo? Yung mga ganung bagay? So, kung doon pa lang sa labas, hinahayaan na sila sa mga ganung bagay, tapos pagpakinggan mo pa, magkwentuhan. Kita, marinig mo yung mga pagmumura. Diyan yung sa kapila. O kung diyan pa lang, ganyan na, anong silbi nung pagbabanggit sa loob ng simbahan ng kabanalan at pagbabanggit sa pangalan ng Diyos, pero pagdating dyan sa labas pa lang mismo, ganun na yung sinasabi. Paano ka maniniwala? Yung ibang sumasama na lang sa mga ganon, hindi na Diyos yung sinusunod na din. Ang sinusunod na lang nila doon, influensya. Oo. Kasi kung kasama sila sa ganun reliyon, di ba? May sticker sila sa mga sasakyan, di ba? Pag nakita yun ng mga polis, pinaparang, yun ang inaano lang nila minsan, sinusunod lang nila. Influensya lang. Makapatid tayo, hindi. Ang sinusunod natin, salita ng Diyos. Wala kang iba. Salita ng Diyos. Continue in them. Again, binanggit na naman, continue in them. Di ba? Magpatuloy ka. And then, ito napakahalaga, mga kapatid. Dito na tayo magtatapos. For in doing this, you shall both save thyself and them that hear thee. Pag magpapatuloy ka, sabi niya, maililigtas mo yung sarili mo at yung mga tagapakinig mo. Anong ibig sabihin nun? Ginagawa bang tagapagligtas si Timothy? Hindi, mga kapatid. Ang sinasabi nito, yung tunay na kaligtasan ay nasusumpungan
sa mga nagpapatuloy. Napanggap niya, kapatid? Again, sabihin niyo or sabihin ko, yung tunay na kaligtasan, ulit. Yung tunay na kaligtasan ay masusumpungan sa mga nagpapatuloy. Yun po yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Ibig sabihin, pag huminto, tumalikod, umalis, bumalik sa dati, wala doon yung kaligtasan. Yung kaligtasan, nandoon sa mga nagpapatuloy sa pananampalataya. Hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo, nadadapa tayo, pero hindi ibig sabihin na nagkasala tayo, nadapa tayo, ay hindi tayo makakapagpatuloy. Tama? Makakapagpatuloy po tayo. Sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap, makakapagpatuloy po tayo. Yan yung sinasabi ni Paul kay Timothy, diligence. You must have these directions, you must have devotion, and you must have diligence. Tama natin ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa pagtsatsaga ng karamihan sa pakikinig. Pagpalain niyo po mga bagay nito sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Pagkain ng Panginoon. Ay pubig yung pala ng kapatid. This time, ulitin po natin ang sabay-sabay yung ating awit sa ating pagbabatiyan. Sorry. Sino pumunta rito? May bata pumunta.